ownership, walang building permit, walang occupancy permit. So ano dapat natin gawin? Wala ano? Oo nga, service Paul. Ang 1987 Constitution declares that the state shall value the dignity of every human person and guarantees full respect to the human rights. No? Yun yung ginamit natin basihan para magkaroon tayo ng batas. Hindi natin binabaliwala yung karapatan ng may-ari ng lupa. Kung gusto nyo paalisin sila, paalisin sila. Well, hindi tayo kukontra dyan dahil karapatan nila yun no? Pero sa akin, at kaya sa pananaw ng Kuseo at kay Mayor Bico, hanggat nandyan sila, bigyan natin ng maayos na pamumuhay. Patas lang. Huwag naman yung mahirap ka na. Papakita mo bang mahirap ka. Papahirapan ka pa. Sa akin, gusto ko lang magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. I was elected barangay captain, hindi rito sa Pasig, sa Caloocan. Doon ako lumaki, doon ako pinanganak. At the age of 26, nabigyan na ako ng isang mabigat na ano tawag dito? Obligasyon o yes, tulungan yung aking mga constituents. Dinala ko to. Nakapagtapos ako ng inhinyero hanggang naging konsyal ako. Dala-dala ko yan. Kaya sabi ko, mayroong isang pamilya sa akin, lumapit, 2 anak niya, nag-a-apply ng kuryente. Wala silang building permit. Alam mo yung lalaki, bilib ako sa lalaki. Bumili ng solar light. Nag-aaral yung mga anak niya, ang gamit nila isang solar light. Di ba nagbigay tayo ng mga tablet? No? Hindi ba pakinabangan? Nanghingi siya ng power bank. Pagpapasok na siya sa trabaho, i-charge siya yung power bank para pagdating sa bahay, i-charge siya yung tablet ng mga anak niya. Doon sila nabubuhay. Kaya lang, ang bigat sa dibdib. Ba't hindi ko matulungan? May kakayahan ako yung dating building official. Inhinyero ko. So, sa hirap ng sitwasyon na yun, inaral ko lahat ng batas kung paano ko sila matutulungan. Kaya po, ito yung naging resulta natin. Marami na po nakinabang nito. Marami na homeowners association. Ang problema na lang, noong 2025, napansin ko, marami pa rin sa mga urban poor communities yung walang homeowners association. Ang requirement kasi ng batas natin, kailangan homeowner certificate at list ng homeowner certificate members. No? Yun yung requirement paano naman yung walang HOA? Pero alam naman natin na mahirap yung community. Wala naman silang tayo ng isang association. Kahit nga lang, neighborhood, tinatanggap po natin yan, neighborhood association. Kaya, lumapit ako kay Mayor ulit. Mayor, ang daming nag-a-apply, walang HOA Baka pwede natin amenda ng batas. Sabi sa akin ni Mayor, anong maganda? Sabi ko, barangay certificate ka lang. So, sige, amendahan mo lang. Pero, gawin mo K-load. So, K-load, maganda rin naman. Inamyendahan ko po ito noong 2025. So, ang requirements dun sa mga walang HOA ay barangay certificate na lang. Pero, hindi hululusot sa atin at ayoko na yung tao i-ignore yung HOA. Bakit? Ako ay support the Homeowners Association. Ayaw mo maging member ng HOA dahil ayaw mo magbayad ng association dues. Galit ka sa presidente. Yan yung mga rason no?
Pag ho ganyan, hindi ho kayo exempted. Nasasabihin nyo sa amin, wala akong HOA. Hindi, may HOA kayo, ayaw mo lang makikisa doon sa HOA. So, hindi ho, hindi po ba pwede yan ganyan. Kung may HOA kayo, sama kayo sa HOA. So, naipasa ho natin ulit na ang requirements na lang ay barangay certificate. Tapos doon, yung didiretso, unang proseso, hawak niyo yung barangay certificate o HOA, ang unang gagawin niyo sa Meralco. Sa Meralco, tatanungin kayo, ano yung proof of ownership niyo? Hindi po yung ordinansa publiko na si Buboy. Alam na nila yan. Alam na nila yan. I-entertain na kayo. Maghihintay lang kayo ng ilang araw dahil i-inspectionin. Or, kung meron na silang data na pwede, na merong access o service line doon sa lugar nila, makakakuha na kayo ng yellow card. Pag may yellow card na kayo, pupunta na kayo sa urban pool natin, UPAW. At ang urban pool ang mag-evaluate sa inyo kung qualified kayo o hindi. Kasi sila, lahat ng urban pool communities dito sa Pasig, may listahan sila. No? So, si urban pool, pag qualified ka, bibigyan ka ng special electrical certificate. Kaya lang kasi minsan, naiinis ako, yung interpretasyon ng batas nung ginawa ko. Meron nag-apply, sabi niya, 2-story with deck. In-interpret ng UPAW. Hindi, sobra yan eh. 2-story lang nakalagay sa batas eh. Ay, galit ko talaga. Kasi nga, nakalagay naman sa batas na ginawa ko, 2-story or 7 meters. Bakit 7 meters? Ang standard height ng room natin is 3 meters. 3 plus 3, 6. Kasama yung roof, 1 meter, 7. Ito, deck. Ibig sabihin, 1 meter lang na wall na nakapalibot sa iyong taas. So, nireject. So, nagalit ako. Sabi ko, kung ganyan interpretasyon mo, parang, kaya binigyan ko uli ng orientation. Paano na lang kung hindi bumalik sa akin yung tao? Nanghihinayang ako habang buhay na wala ng pag-asang magkaroon ng kuryente. Tama ka mali? Mahina eh. Tama mali? Good. Alien. Kasi nadidefeat yung purpose ko na bigyan ng kuryente ng maayos na buhay lahat ng mga mahihirap natin na kapasidad. Yung dahil lang sa isang maling interpretasyon, nawawala ng pag-asa yung ating mga kabarangay. Alam niyo, pare-pare lang tayo eh. Kayo namumuno, kayo yung leader sa inyong lugar. Nasa medyo small level lang sa barangay. No? Yung sa atin naman, konsyal, bilang gusto natin talagang magkaroon ng maayos na pamumuhay yung ating mga constituents. Bigyan mo ng pera yan, boboto ka nun yan. Pero yung bigyan mo ng liwanag, yung bahay nila, yan yung palagay ko mas matindi na hindi ka makakalimutan habang buhay.